Nababasa ko ang mensaheng iyon ng 3 beses, nakatayo akong tulala sa lobby ng hotel sa Maynila. Ang makintab na sahig sa ilalim ng aking mga paa ay tila ang tanging bagay na nananatiling matatag sa aking buhay sa sandaling iyon. Ang mga salita ng aking boss ay malinaw na nakasulat sa maliit na screen ng aking telepono. Bawat letra ay parang maliit na kutsilyo. Hindi ako umiyak. Hindi ko ibinato ang aking telepono. Tumayo lang ako doon habang ang mga tao ay dumadaan na nagsasalita ng Tagalog, hinihila ang kanilang mga bagahe, at nabubuhay ng kanilang normal na buhay, habang ang sa akin ay tila nagwawakas. Dahan-dahan akong nag-type pabalik, maingat, salamat sa pagpapaalam sa akin. Pagkatapos, umupo ako sa malambot na bench, malapit sa pasukan, at sinubukang alalahanin kung paano huminga. Balikan natin. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo kung paano ako napunta rito. Libu-libong milya mula sa aking tahanan na mayroon lamang 40 piso sa aking wallet at isang text message na nagsasabing ako ay walang halaga. Ang pangalan ko ay Maria, 65 taong gulang ako. Mayroon akong isang anak na babae na nagngangalang Sofia, 30 taong gulang, na hanggang ngayon ay natutulog pa rin kasama ang kunehong laruan na ibinigay ko sa kanya noong ipinanganak siya. Ang ama ni Sofia, ang kanyang ama, ay umalis noong 2 buwan pa lang siya. Sinabi niyang hindi pa siya handa maging magulang. Kaya kami lang dalawa, ako at si Sofia, laban sa lahat. Nagsimula akong magtrabaho sa Gawa Mayaman, 5 taon na ang nakalilipas. Gumagawa sila ng mga mamahaling bag, ang uri na mas mahal pa kaysa sa aking buwanang upa. Hindi ako designer o kahit anong espesyal. Ako ay isang buyer coordinator. Ibig sabihin, humanap ako ng mga tao na maaaring magbigay ng mga materyales na kailangan namin. Katad, metal na piyesa, tela, kahit ano ang hilingin ng mga designer. Ang trabaho ay nagbibigay ng sapat para may makain at matirhan kami. Hindi higit pa doon, ngunit mahusay ako rito, talagang mahusay. Kaya kong kausapin ang mga supplier sa iba't ibang bansa at ipaintindi sa kanila ang aming kailangan. Natutunan ko ang ilang piraso ng iba't ibang wika. Nagtanong ako tungkol sa kanilang mga pamilya. Naaalala ko ang mga pangalan ng kanilang mga anak. Ganon ka bumubuo ng tiwala. Ang boss ko ay isang lalaki na nagngangalang G. Reyes, 60 taong gulang. Laging nagsusuot ng mamahaling relo. Laging amoy pabango na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking lingguhang grocery. 3 taon na ang nakalilipas, na-promote siya bilang pinuno ng aming buong division. Hindi ko alam kung paano, halos hindi niya naiintindihan ang ginagawa namin. Gusto ni G. Reyes na ipaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Maswerte ka na nagtatrabaho ka rito, sabi niya kapag humihingi ako ng araw para dalhin si Sofia sa doktor. May daan-daang tao ang papalit sa iyo bukas. Ngumiti ako at sinabi, Opo G. Reyes, salamat po. Ano pa ang masasabi ko? Kailangan ko ang trabaho na yon. Kailangan ni Sofia ng pagkain at damit at gamit sa paaralan. Kaya, nilunok ko ang lahat. Bawat insulto, bawat pagwawalang bahala, bawat biro niya tungkol sa kung paano ako magsalita, o kung paano ako manamit, o kung paano ko hindi naintindihan ang negosyo tulad ng ginagawa niya. 2 buwan na ang nakalilipas, tinawag ako ni G. Reyes sa kanyang opisina. May problema tayo, sabi niya. Ang supplier ng katad natin sa Argentina, ang nagbibigay ng lahat para sa ating spring line, nagbabanta silang umalis. Bakit po? Tanong ko. Paano ko malalaman? Ikaw ang nakikipag-usap sa mga taong iyon. Sabi niya na parang isa lang akong tagasalin, hindi isang tao na talagang nakikipagnegosasyon ng mga termino at bumubuo ng mga relasyon. Tatawagan ko sila, G. Reyes, sabi ko. Tinawagan ko ang supplier kinahapon ng hapon. Eduardo ang pangalan niya. Pinapatakbo niya ang isang negosyong pampamilya sa labas ng Buenos Aires. 3 henerasyon ang gumagawa ng pinakamagandang katad na nahawakan ko. Malambot, ngunit matibay, maganda. Si G. Eduardo ay nababalisa. Tinitrato kami ng inyong kumpanya na parang mga makina, sabi niya sa akin noong pag-uusapan namin. Noong nakaraang buwan gusto nilang bayaran kami ng mas mababa. Ngayong buwan gusto nila ng mas mabilis na paghahatid. Hindi nila kami tinatanong kung kaya natin.
Humihingi lang sila. Naiintindihan ko po, sabi ko. Hayaan ninyong tingnan ko kung ano ang maaari kong ayusin. Ginugol ko ang susunod na linggo sa pagbuo ng isang panukala, mas magandang mga tuntunin sa pagbabayad, makatotohanang mga schedule ng paghahatid, garantiya ng tuloy-tuloy na mga order upang makapagplano si G. Eduardo, mga bagay na makabuluhan para sa magkabilang panig. Halos hindi ito tiningnan ni G. Reyes. Pumunta ka na lang doon, sabi niya. Pumunta ka sa Argentina at ayusin mo ito. Pasayahin mo sila, trabaho mo yan. Kailan po? Tanong ko. Sa susunod na linggo. Magiging naroon ka ng 3 linggo. Siguro 1 buwan, kahit gaano katagal ang kailangan. Bumagsak ang puso ko. Ang tagal niyan, ang anak ko. Ang anak mo naman ay may pamilya, hindi ba? Mga kaibigan, ayusin mo Maria, trabaho mo ito. Umiyak si Sofia nung gabi bago ako umalis. Hinawakan niya ang baywang ko at sinabi, "Huwag ka nang umalis, Mommy. Huwag ka nang umalis, please." Lumuhod ako at hinawakan ang maliit niyang mukha sa aking mga kamay. Kailangan kong magtrabaho, baby. Saglit lang. Si Tita Elena ang makakasama mo. Gusto mo si Tita Elena, di ba? Mahinang sabi niya. Naramdaman kong may nabasag sa aking dibdib. Alam ko, babalik ako bago ang birthday mo. Pangako, hindi ko natupad ang pangakong yun. Dumating ako sa Buenos Aires noong Martes. Ang lungsod ay maingay at buhay na buhay at ganap na nakakalula. Kumuha ako ng pinakamurang taxi na nahanap ko papunta sa isang hotel na inayos ng assistant ni G. Reyes. Ayos naman, medyo luma, pero malinis. Nakilala ko si G. Eduardo kinabukasan sa kanyang workshop. Hindi ito nasa lungsod. Kailangan kong sumakay ng bus halos 1 oras para makarating doon. Ang gusali ay luma ngunit maayos na napapanatili. Sa loob, ang mga manggagawa ay nag-iinat at nagpoproseso ng katad. Ang amoy ay matalas at kakaiba. Si G. Eduardo ay 73 taong gulang na may kulay abo na buhok at malalakas na kamay. Ang kanyang asawa, si Lucia, ang namamahala sa mga administratibong gawain. Nagdala siya sa akin ng tsaa at pastry habang kami ay nag-uusap. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni G. Eduardo. Kailangan ko pong patuloy kayong makipagtulungan sa amin, sabi ko ng tapat. Ngunit kailangan ko rin pong malaman kung ano ang hindi gumagana para sa inyo. Nag-usap kami ng ilang oras sa unang araw, tungkol sa mga presyo, tungkol sa mga schedule, tungkol sa paggalang. Ang huling salita ay paulit-ulit na lumalabas. Paggalang. Ang boss mo, sabi ni G. Eduardo ng maingat. Kinakausap niya kami na parang wala kaming halaga, na parang ang trabaho namin ay walang halaga. Alam ko po, sabi ko ng mahina, pareho rin ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Tiningnan ako ng asawa ni G. Eduardo na may simpatya. Kung gayon, bakit ka nananatili? Dahil may anak akong pinapakain, sabi ko. Tumango siya. Naintindihan niya. Sa loob ng susunod na 2 linggo, nakabuo ako ng isang bagay kasama si G. Eduardo at ang kanyang pamilya, hindi lang isang kasunduan, kundi isang tunay na relasyon. Nakipagnegosasyon kami ng mga tuntunin na gumana para sa lahat. Ipinaliwanag ko ang kailangan ng kumpanya. Ipinaliwanag niya kung ano ang talagang magagawa ng kanyang mga manggagawa. Nakahanap kami ng gitnang daan. Nagsimulang ipilit ni G. Eduardo ang isang bagay na hindi karaniwan. Gusto ko ikaw ang makausap namin, sabi niya. Hindi ang boss mo, hindi ang iba pa. Ikaw. Hindi po ako ang namamahala. Kung gayon gagawin ka namin na namamahala sa kasunduang ito, sabi niya ng matatag. Bawat kasunduan ay dadaan sa iyo. Bawat pagbabago ay kailangang aprubahan mo. Kung hindi, hindi na kami makikipagtulungan sa gawa mayaman. Hindi ko naintindihan noon kung bakit. Naisip ko na baka mas gusto lang niyang makipagtulungan sa akin kaysa kay G. Reyes. Kalaunan, napagtanto ko na nakita niya ang isang bagay na hindi ko pa nakikita. Nakita niya na ginagamit ako ni G. Reyes, kinukuha ang trabaho ko at nagpapanggap na kanya. At gusto ni G. Eduardo na protektahan ang binubuo namin ng magkasama. Pauwi, nagme-message si G. Reyes sa akin sa mga oras na hindi karaniwan. Nasa ang gawa na tayo sa kontrata. Kailan ito pipirmahan? Bakit ang tagal?
Ipinaliwanag ko na ang pagbuo ng tiwala ay nangangailangan ng oras, na ang pagmamadali ay sisira sa lahat. Sumagot siya ng mga bagay tulad ng, hindi ko kailangan ng mga dahilan, kailangan ko ng resulta. Minsan iginiit ni G. Reyes na sumali sa isa sa aking mga pag-uusap kay G. Eduardo sa pamamagitan ng internet call. Isa itong sakuna. Si G. Reyes ay paulit-ulit na sumasabat. Gumagawa ng mga biro na hindi na isasalin. Tinatrato si G. Eduardo na parang bobo siya. Pagkatapos umalis ni G. Reyes sa pag-uusap, sinabi ni G. Eduardo sa akin, ang lalaking iyon ay hindi nire-respeto ang sinuman kundi ang kanyang sarili. Paumanhin po, sabi ko. Huwag kang humingi ng paumanhin para sa kanya, sabi ni G. Eduardo. Hindi ka siya. Lumipas ang kaarawan ni Sofia. Nagpadala ako ng mga regalo. Gumawa ako ng video message na kumakanta ng happy birthday. Sinabi ni Tita Elena sa akin. Umiyak si Sofia noong binuksan niya ang mga ito. Gusto ka lang niyang umuwi, Maria. Alam ko, mahinang sabi ko. Sa wakas, pagkatapos ng 3 linggo, mayroon na tayong lahat na handa. Isang buong kasunduan, mga tuntunin na makabuluhan. Isang partnership na magbibigay sa gawa mayaman ng 12 milyong piso na halaga ng materyales sa loob ng 2 taon. Sapat na katad para sa kanilang spring collection at higit pa. Makikinabang ang pamilya ni G. Eduardo. Makikinabang ang kumpanya. Mananalo ang lahat. Ang pagpirma ay naka-schedule para sa Huwebes ng umaga. Gusto ni G. Eduardo na gawin ito ng maayos kasama ang buong pamilya niya. Itinuring niya ito na parang mahalaga. Ikinagagalak ko ang aking nabuo. Tunay na ipinagmamalaki. Sa wakas, sa buhay ko, naramdaman kong may nagawa ako na may kabuluhan. Isang bagay na mas malaki kaysa sa pagliligtas lamang. Noong Miyerkules ng gabi, nasa lobby ako ng hotel. Sinusuri kung mayroon na akong lahat para sa susunod na araw nang umugong ang telepono ko. Ang mensahe mula kay G. Reyes ay lumitaw. Binibitawan ka na namin. Nakansela na ang company card mo. Alamin mo kung paano ka uuwi, loser. Napatigil ako sa paghinga. Binasa ko ulit, tapos ulit. Walang paliwanag, walang babala, ang mga salitang iyon lang. Sinuri ko ang aking card. Hindi siya nagsisinungaling. Nakansela na ito. Mayroon akong 40 piso sa wallet ko. Ang aking return flight ay nakabook para sa susunod na linggo gamit ang travel account ng kumpanya. Hindi ko alam kung nakansela na rin yon. Naiwan ako sa isang dayuhang bansa. Pagkatapos ng 3 linggo ng trabaho, pagkatapos isuko ang kaarawan ng aking anak, pagkatapos kumain ng murang street food para makatipid ng pera ang kumpanya, pagkatapos matulog sa mga bargain hotel at sumakay ng bus at gawin ang lahat ng kanilang hinihingi, at tinawag akong loser ni G. Reyes, ang aking mga daliri ay kumilos ng kusa. Salamat sa pagpapaalam sa akin. Hindi ko alam ang iba pang masasabi ko. Ang isip ko ay blanko, walang laman. Bago ako magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa pakikinig sa aking kwento. Alam kong mahirap marinig ang mga ganitong bagay. Minsan mahirap ikwento. Ngunit pinasasalamatan ko kayo sa pagiging narito ninyo nasaan man kayo sa mundo ngayon, kung kayo man ay nagmamaneho, naglilinis o nag-iisa lang na tahimik na nakaupo. Salamat. Ngayon, bumalik tayo sa kwento. Umupo ako sa bench na yon marahil 1 oras, marahil higit pa. Dumaan ang mga tao. Paminsan-minsan ay tumitingin sa akin ang mga staff ng hotel, ngunit walang sinabi. Patuloy kong iniisip si Sofia. Paano ako makakauwi sa kanya? Kailangan ko bang hilingin sa aking kapatid na padalhan ako ng pera? Ang kahihiyan noon ay halos kasing sama ng mismong text message. Pagkatapos, may nagbago sa loob ko. Hindi eksaktong galit. Isang bagay na mas malamig, mas malinaw. Tiningnan ko ang aking bag. Sa loob ay may folder na may kasunduang hindi pa napipirmahan, yung nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Yung magliligtas sa buong spring season ng gawa mayaman. Yung si G. Eduardo ay tumangging pumirma sa iba maliban sa akin. Tumayo ako. Lumabas ako ng hotel na iyon. Natagpuan ko ang daan papunta sa bus stop at bumalik ako sa workshop ni G. Eduardo sa huling pagkakataon. Madilim na noong marating ko ang workshop. Nakabukas pa ang mga ilaw sa loob.
Si G. Eduardo at si Lucia ay nagtatapos ng mga papeles para sa pagpirma bukas. Nagulat sila nang pumasok ako. Maria, sabi ni G. Eduardo, maayos ka lang ba? Tinanggal nila ako sa trabaho, sabi ko. Ang mga salita ay lumabas ng walang buhay. Ang boss ko, nagpadala siya ng mensahe ngayong gabi. Sinabi niyang tinatanggal nila ako. Kinansela niya ang company card ko. Sinabi niyang humanap ako ng sarili kong paraan pa uwi. Napahawak sa bibig si Lucia. Naging matigas ang mukha ni G. Eduardo. Pagkatapos ng lahat, sabi niya ng mahina. Pagkatapos ng 13 linggo, pagkatapos mong magtrabaho ng husto. Opo, saan ka tutuloy ngayong gabi? Sa hotel. May sapat pa akong pera para sa 2 pang gabi. Pagkatapos ay aayusin ko na. Nagpalitan ng tingin sina G. Eduardo at ang kanyang asawa. Mayroon silang ganoong uri ng pag-uusap na maaaring magkaroon ang mag-asawa nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay bumalik siya sa akin. Ang pagpirma bukas, sabi niya. Ano ang gusto mong mangyari? Doon ko napagtanto ang isang bagay. Hindi tinatanong ni G. Eduardo kung magaganap ang pagpirma. Tinatanong niya kung ano ang gusto kong mangyari. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang kasunduang ito, sabi niya, itinuturo ang mga papeles sa workbench. Ito ay nakasulat sa pangalan mo. Ikaw ang contact person. Ikaw ang nag-a-apruba ng lahat. Kailangang makipag-ugnayan sa iyo ang kumpanya para makuha ang aming katad. Iyan ang ating negosasyon. Ngunit hindi na po ako nagtatrabaho doon. Eksakto, sabi ni G. Eduardo. Kaya bakit ako pipirma sa kanila? Ang bigat ng kanyang sinasabi ay unti-unting tumama sa akin. Ang kasunduan ay hindi lang tungkol sa pagiging contact person ko. Ito ay legal na nagbubuklod. Iginiit ni G. Eduardo ang wika na ginawa akong kinakailangang punto ng pakikipag-ugnayan para sa buong partnership. Magpapadala sila ng iba. Susubukan nilang makipagnegosasyon muli. Hayaan mo silang subukan, sabi ni G. Eduardo. Hindi ko sila kakausapin. Ang aking pamilya ay hindi kakausapin sila. Binuo natin ang relasyong ito sa iyo, hindi sa lalaking iyon na minamaliit tayo, sa iyo. Ngunit paano ang ibang kumpanya? Tanong ko. Yung nakipag-ugnayan sa inyo noong nakaraang buwan? Ngumiti si G. Eduardo. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang bagay na iba. Isang bagay na matalas. Aurora Lux. Oo, halos 1 taon na silang tumatawag sa amin. Nag-aalok ng mas magandang presyo, mas magandang tuntunin. Lagi naming sinasabi na hindi dahil mayroon kaming pagkaunawaan sa gawa mayaman. Ngunit ngayon, bahagyang nagkibit-balikat siya. Ngayon ay sinira ng gawa mayaman ang pagkaunawaang iyon. Talaga bang tatalikuran ninyo ang 2 milyong piso? Tanong ko. Ang pera ay hindi lumalayo, sabi ni Lucia ng mahina. Lumilipat lang ito sa iba, sa isang taong maayos na nakikitungo sa mga tao. Naramdaman ko ang isang bagay na lumuluwag sa aking dibdib. Isang bagay na matagal nang mahigpit kaya't nakalimutan kong naroon ito. May iba pa, sabi ni G. Eduardo. Tinatanong kami ng Aurora Lux noong nakaraang buwan kung kilala namin ang sino man na maaaring mag-coordinate ng kanilang international buying. Isang taong nakauunawa sa mga materyales at supplier. Isang taong may mga koneksyon. Tumigil siya. Mayroon akong naiisip ngayon, ang ibig niyang sabihin ay ako. Hindi ko kaya, sabi ko ng automatiko. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong maghanap ng ibang trabaho. Kailangan mong itigil ang pagpapahintulot sa mga tao na tratuhin ka na parang wala kang halaga, sabi ni G. Eduardo ng matatag. Ang lalaking ito, ang boss mo, itinatapon ka na parang basura pagkatapos mong bumuo ng isang bagay na mahalaga para sa kanya. At gusto mong umuwi agad at maghanap ng ibang tao na gagawa ng parehong bagay. May anak akong babae, sabi ko. Kailangan ko ng stable na trabaho. Hindi ako pwedeng sumugal. Hindi ito pagsusugal, sabi ni Lucia. Ito ay ikaw ang kumukuha ng iyong pinaghirapan. Ikaw ang bumuo ng relasyong ito. Ikaw ang nagtrabaho. Bakit sila ang makikinabang dito? Tiningnan ko ang hindi pa napipirmahang kasunduan sa aking mga kamay. 3 linggo ng aking buhay, 3 linggo palayo kay Sofia. Lahat ng mga pag-uusap na iyon,
Lahat ng negosasyon na iyon, lahat ng tiwala na nabuo ko at tinawag akong loser ni G. Reyes. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ko ng mahina. Ang ekspresyon ni G. Eduardo ay lumambot. Ngayong gabi wala, manatili ka rito. May guest room kami sa itaas. Bukas ng umaga, tatawagan ko ang Aurora Lux. Sasabihin ko sa kanila na hindi na opsyon ang gawa mayaman. Ipapakilala ko kayo sa kanila. Pagkatapos, tatawagan ko ang iyong dating boss at sasabihin kong walang pirmahan. Magagalit siya. Mabuti, sabi ni G. Eduardo ng simple. Tumuloy ako sa guest room nila ng gabing iyon. Maliit at malinis ito na may kama na parang natutulog sa ulap kumpara sa hotel. Nagdala si Lucia ng tsaa at empanada. Umupo siya sa tabi ko habang kumakain ako. Ang aking ama ay may sinasabi, sabi niya sa akin. Kapag may nagpakita sa iyo kung sino sila, paniwalaan mo sila sa unang pagkakataon. Ang iyong boss ay nagpakita sa iyo kung sino siya. Huwag mo siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon para patunayan ito muli. Pinag-isipan ko iyon buong gabi. Tungkol sa lahat ng pagkakataong ipinakita ni G. Reyes, kung sino siya at kung paano ko ito binaliwala dahil kailangan ko ang trabaho, dahil natatakot ako dahil akala ko wala akong pagpipilian. Kinabukasan, ginawa ni G. Eduardo ang kanyang mga tawag. Una, tumawag siya sa isang tao sa Aurora Lux. Narinig ko lang ang kanyang panig ng pag-uusap. Opo, si Eduardo po ito mula sa Familia Reyes Leatherworks. Nag-usap tayo noong nakaraang buwan tungkol sa isang partnership. Interesado pa rin ba kayo dyan? Mabuti. Mayroon akong isang tao na dapat ninyong makilala. Siya ay napakatalino. Siya ang dahilan kung bakit gusto ng gawa mayaman na makipagtulungan sa amin. Ngayon ay available na siya. Pagkatapos ay tinawagan niya si G. Reyes. Naupo ako doon sa workshop ni G. Eduardo habang inilalagay niya ang telepono sa speaker. Nanginginig ang mga kamay ko, ngunit sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking mukha. Sumagot si G. Reyes sa pangalawang ring. Eduardo, sa wakas, sinusubukan kitang tawagan. Ayos na ba tayo para ngayong umaga? Hindi, sabi ni G. Eduardo. Hindi tayo ayos. Katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin? Nagbago ang boses ni G. Reyes. Naging mas mahirap. Ang ibig kong sabihin ay walang pirmahan, walang kasunduan. Hindi makikipagtulungan ang Familia Reyes sa gawa mayaman. Ito ba ay tungkol sa pera? Dahil kaya natin. Ito ay tungkol sa paggalang, sabi ni G. Eduardo. Isang bagay na hindi mo nauunawaan. Ngayon, sandali. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Maria sa iyo, ngunit sinabi niya sa akin na tinanggal mo siya sa trabaho. Sumabat si G. Eduardo. Pagkatapos niyang gumugol ng 3 linggo dito para bumuo ng isang bagay na mabuti. Pagkatapos niyang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa sinumang nakita ko, itinapon mo siya na parang wala siyang halaga. Iyan ay internal company matter, sabi ni G. Reyes. Ang kanyang boses ay mahigpit na ngayon, kontrolado. Walang kinalaman iyan sa ating business arrangement. May kinalaman ito sa lahat, sabi ni G. Eduardo. Si Maria ang ating arrangement. Nakipagnegosasyon tayo sa kanya, pinagkakatiwalaan natin siya, hindi ka namin pinagkakatiwalaan, kaya walang arrangement. Hindi mo magagawa ito. Mayroon tayong verbal agreement. Wala tayong anuman, sabi ni G. Eduardo. At ngayon ay makikipagtulungan ako sa Aurora Lux sa halip. Tinatanong nila tayo ng 1 taon. Sinabi naming hindi dahil loyal tayo sa gawa mayaman, ngunit ang gawa mayaman ay hindi loyal sa taong gumawa nito. Kaya, paalam. Sandali. Pinatay ni G. Eduardo ang telepono. Tinitigan ko lang siya. Ang aking puso ay napakabilis na tumitibok. Akala ko ay mababasag ito sa aking mga tadyang. Ginawa mo lang ba? Sinimulan ko. Talaga? Oo, sabi ni G. Eduardo ng mahinahon. Ginawa ko. Ngayon, pag-usapan natin ang iyong bagong trabaho. Nais akong makilala ng Aurora Lux ng hapon ding iyon. Inayos ni G. Eduardo ang lahat. Nagpadala sila ng kotse, isang tunay na kotse na may driver. Sumasakay ako ng mga bus sa loob ng 3 linggo. Ang punong tanggapan ng Aurora Lux ay nasa mas magandang bahagi ng Buenos Aires. Mga bagong gusali, mas malinis na mga kalsada.
Pakiramdam ko ay hindi ako bagay doon habang suot ang parehong damit na pinaikot ko sa loob ng ilang linggo. Ang taong nakilala ko ay isang babae na nagngangalang Isa. Siya ay mga 45 taong gulang, matalas na suit, mabait na mga mata. Pinupuri ka ni G. Eduardo, sabi niya pagkatapos naming magkamayan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong sarili. Ikinuwento ko sa kanya, hindi ang profesional na bersyon, kundi ang tunay na bersyon tungkol kay Sofia, tungkol sa pagtatrabaho sa gawa mayaman, tungkol sa pagbuo ng mga relasyon sa mga supplier. Dahil talagang nagmamalasakit ako sa mga tao tungkol sa pagiging stranded dito kahapon. Gayunpaman, narito ka ngayon, sabi ni Isa. Hindi sa eroplano pa uwi. Bakit? Dahil may napagtanto si G. Eduardo sa akin, sabi ko. Magaling ako sa ginagawa ko, talagang magaling. At pagod na ako sa mga taong hindi nakikita iyon. Ngumiti si Isa. Sinabi ni G. Eduardo na nakipagnegosasyon ka ng 12 milyong pisong kasunduan. Tama ba yon? Opo. Magagawa mo ba yon muli para sa amin? Opo, sabi ko. At talagang ibig kong sabihin iyon. Kung gayon, pag-usapan natin kung ano ang kailangan mo. Sahod, mga ayos sa paglalakbay, flexible na mga schedule dahil may anak ka. Lahat ng iyon, sabihin mo sa akin kung ano ang magiging posible para sa iyo. Walang sino man ang kailanman nagtanong sa akin yan. Ano ang kailangan ko? Ano ang magpapagana nito para sa akin? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pangangailangang umuwi para kay Sofia, tungkol sa kagustuhang magkaroon ng patas na sahod, tungkol sa pangangailangan ng paggalang at tiwala, tungkol sa kagustuhang bumuo ng isang bagay na mahalaga. Tapos na, sabi ni Isa. Lahat ng iyon, kailan ka magsisimula? Kailangan ko munang umuwi, sabi ko. Para makita ang anak ko, ipaliwanag ang nangyayari. Pagkatapos ay maaari akong bumalik. Ayusin namin ang iyong flight ngayon kung gusto mo. Kapag handa ka nang bumalik, sasagutin namin ang lahat. Pabahay, transportasyon, kahit ano ang kailangan mo. Umalis ako sa pulong na yon na pakiramdam ko ay napunta ako sa buhay ng ibang tao. Isang taong itinuturing na mahalaga siya. Nagsimulang tumunog ang telepono ko ng gabing iyon. Si G. Reyes paulit-ulit. Hindi ko sinasagot. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-text. Ano ang sinabi mo kay Eduardo? Nananakot ka sa amin. Illegal ito. Makakarinig ka sa aming mga abogado. Sinisira mo ang kumpanya. Paano ka magiging makasarili? Binura ko ang bawat mensahe nang hindi ko ito nababasa ng buo. Pagkatapos ay sinubukan niya ang ibang paraan. Maria, please, pag-usapan natin ito. Baka masyado akong naging mahigpit kahapon. Maaari tayong mag-ayos. Bumalik ka at aayusin natin ito. Binlock ko ang numero niya. Kinaumagahan, personal akong hinatid ni G. Eduardo sa airport. Siya ang nagbayad ng aking tiket. Hindi niya pinayagan na tumanggi ako. Karapat-dapat ka rito, sabi niya sa departure gate. Karapat-dapat ka sa paggalang. Karapat-dapat ka sa tiwala. Karapat-dapat ka sa isang magandang trabaho. Huwag mong hayaan ng sinuman na sabihin sa iyo ang iba. Salamat po, sabi ko. Tila kulang ang 2 salitang iyon para sa lahat ng aking nararamdaman. Puntahan mo ang iyong anak, ngumiti siya. Pagkatapos ay bumalik ka at tulungan kaming bumuo ng isang bagay na mas mabuti. Ang flight pauwi ang pinakamahabang 13 oras sa aking buhay. Patuloy kong iniisip si Sofia, ang pagyakap sa kanya, ang pagpapaliwanag kung bakit ako nawala sa kanyang kaarawan, ang pagsasabi sa kanya na magbabago na ang lahat. Sinundo ako ni Tita Elena sa airport, isang sulyap lang sa aking mukha at nagtanong siya, "Ano ang nangyari?" Ikinuwento ko sa kanya ang lahat sa kotse. Paminsan-minsan siyang tumitingin sa akin habang nagmamaneho na parang sinusuri kung ako ay totoo. "Kaya ikaw na lang?" sabi niya nang dahan-dahan. "Umalis ka lang at ngayon ay may mas maganda kang trabaho." "Hindi ako umalis," sabi ko. "Sila ang nagtapon sa akin. Sinigurado ko lang na hindi sila makikinabang sa mga piraso." Nakatulog na si Sofia noong makauwi kami. Pumunta ako sa kanyang kwarto at umupo sa gilid ng kanyang kama. Mukha siyang maliit, payapa. Pinagpag ko ang buhok sa kanyang mukha at siya ay gumalaw. "Mommy,
Bumukas ang mga mata niya, tapos nanlaki. Mommy? Inakap niya ako sa leeg at niyakap ko siya nang mahigpit na halos sumikip ang hininga niya. Nandito na ako, sabi niya sa aking balikat. Nandito na ako, baby, at hindi na ako mawawala ng ganon katagal ulit. Pangako. Nangako ka na babalik ka para sa birthday ko, sabi niya ng mahina. Alam ko, paumanhin. Binasag ko ang pangakong iyon, ngunit itutupad ko itong isa. Yumuko siya at tiningnan ang aking mukha. Okay ka lang ba, Mommy? Mukha kang iba. Mas higit pa sa okay, sabi ko. Magiging mas mabuti na ang lahat ngayon. Noong weekend na iyon, sinubukan akong kontakin ng gawa mayaman sa pamamagitan ng ibang paraan. Nagpadala sa akin ng mensahe ang isang tao mula sa kanilang administrative department. Gusto ni G. Reyes na makipag-usap sa iyo tungkol sa pag-reconsider ng iyong posisyon. Handa kaming mag-alok ng mas mataas na kompensasyon. Sumulat ako pabalik, wala akong posisyon na ire-reconsider. Tinanggal ako sa trabaho sa pamamagitan ng text message habang stranded sa abroad. Huwag mo na akong kontakin muli. Sinubukan nila ng 2 pang beses. Iba't ibang tao, parehong mensahe. Hindi ko sila pinansin lahat. 2 linggo pagkatapos, bumalik na ako sa Buenos Aires. Sa pagkakataong ito, inayos ng Aurora Lux ang lahat. Isang disenteng apartment malapit sa workshop, isang rental car para hindi ko na kailanganin ang mga bus, isang schedule na nagpapahintulot sa akin na lumipad pa uwi bawat 2 linggo para makita si Sofia. Nakilala ako ni Isa sa aking unang araw. Maligayang pagbabalik, sabi niya. Handa ka na bang bumuo ng isang bagay? Opo, sabi ko. Ang trabaho ay katulad ng ginawa ko dati. Paghahanap ng mga supplier, negosasyon ng mga tuntunin, pagbuo ng mga relasyon. Ngunit lahat ng iba pa ay iba na. Kapag may mga ideya ako, nakikinig ang mga tao. Kapag kailangan ko ng oras na walang sino man ang nagparamdam sa akin ng pagkakasala. Kapag gumawa ako ng magandang trabaho, kinikilala nila ito. Tinulungan ko ang Aurora Lux na makakuha hindi lang ng katad mula sa pamilya ni G. Eduardo, kundi pati na rin ng seda mula sa mga suppliers sa Thailand, hardware mula sa mga manggagawa sa India, tela mula sa mga manghahabi sa Peru. Ang bawat koneksyon na ginawa ko ay itinuring na mahalaga dahil ito nga, mas nakapag-adjust si Sofia kaysa sa inaasahan ko. Sabi ni Tita Elena, mayroon kang malaki at importanteng trabaho ngayon, sabi niya sa akin noong isa sa mga biyahe ko pauwi. Totoo ba iyon? Mahalaga ito sa akin, sabi ko. Ngunit ikaw ang mas mahalaga. Iyan ang dahilan kung bakit ako umuuwi ng madalas. Gusto ko na umuuwi ka, sabi niya ng simple. At gusto ko kapag nagdadala ka ng mga cookies mula sa eroplano. 3 buwan pagkatapos kong magsimulang makipagtulungan sa Aurora Lux, inilunsad ang kanilang spring collection. Bawat piraso ay ginawa gamit ang mga materyales na aking nakalap. Ang mga handbag ay maganda, elegante, ang uri ng kalidad na nagpapahinto at nagpapatingin sa mga tao. Naubos sila sa loob ng 2 linggo. Nagsimulang tawagin ito ng mga fashion writer na koleksyon ng taon. Naging pangalan ng Aurora Lux na pinag-uusapan ng lahat. Ang mga order ay bumuhos mula sa mga tindahan na hindi pa kailanman nagdala ng kanilang mga produkto. Tinawag ako ni Isa sa kanyang opisina pagkatapos dumating ang mga numero. Alam mo ba kung ano ang nagawa mo? Tanong niya. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Bumuo ka ng isang imperyo para sa amin, sabi niya. Ang mga relasyong iyong nilikha, ang mga supplier na ito na nagtitiwala sa atin dahil nagtitiwala sila sa iyo. Hindi lamang iyan trabaho. Iyan ay isang bagay na bihira. Inalok niya ako ng promotion, International Sourcing Director. Mas maraming pera kaysa sa aking naisip na kikitain, buong benepisyo, isang garantiya na maaari akong magtrabaho ng remote mula sa bahay 3 linggo bawat buwan. Opo, sabi ko, bago pa niya tapusin ang pagpapaliwanag. Opo, sa lahat ng iyon. Nang gabing iyon, tinawagan ko si G. Eduardo para ibahagi ang balita. Tumawa siya ng napakalakas. Kailangan kong ilayo ang telepono sa aking tainga. Alam ko na, sabi niya. Sinabi ko kay Lucia, ang babaeng iyan ay babaguhin ang lahat. At tingnan mo ngayon. Hindi ko magagawa kung wala kayo.
Ginawa mo ito sa iyong sarili, sabi niya ng may lambing. Binigyan lang kita ng pagkakataon na ipakita kung ano ang kaya mong gawin. Ang iba pa ay ginawa mo na. Samantala, bumabagsak ang gawa mayaman. Hindi ko hinahanap ang impormasyong ito. Hindi ako naghahanap ng kasiyahan. Ngunit ang balita ay kumakalat sa maliliit na industriya. Nag-uusap ang mga tao, nagbabahagi ng kwento ang mga supplier. May mga narinig ako. Kung wala ang katad ni G. Eduardo, hindi natupad ng gawa mayaman ang kanilang mga order sa Tagsibol. Sinubukan nilang humanap ng ibang mga supplier, ngunit walang makakapantay sa kalidad. Ang mga handbag na ginawa nila ay mahina. Nagsimulang ibalik ito ng mga retailer. Nagreklamo ang mga customer. Ang mga tindahan na nangako na magdadala ng spring line ng gawa mayaman ay kinansela ang kanilang mga order. Ang ilan ay humingi ng refund para sa mga produktong mababang kalidad na natanggap na nila. Ang reputasyon ng kumpanya ay bumagsak. Ang mga fashion blog na pumupuri sa kanila sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magsulat ng mga kritikal na artikulo. Ano ang nangyari sa gawa mayaman? Isang headline ang nagtanong. Mula sa luxury leader tungo sa disappointing disaster. Sa pinansyal, sila ay nalulugi. Ang spring collection ay dapat na magdala ng 30 milyong piso. Sa halip, nagdala ito ng mga pagkalugi, mga return, mga galit na partner, mga banta sa batas mula sa mga retailer na nakaramdam na sila ay niloko. Sinubukan ni G. Reyes na iligtas ang kanyang sarili. Tinanggal niya ang iba pa sa kanyang team, inayos muli ang division, gumawa ng mga pangako tungkol sa pag-aayos ng lahat, ngunit tapos na ang pinsala. Narinig ko sa pamamagitan ng isang tao na nagtatrabaho pa rin doon na sinubukan niyang kontakin muli si G. Eduardo, nag-alok ng mas maraming pera, mas magandang tuntunin, halos nagmamakaawa. Sinabi ni G. Eduardo sa kanya, mayroon kang pinakamahusay na coordinator sa industriya na nagtatrabaho para sa iyo. Tinawag mo siyang loser at iniwan mo siyang stranded sa abroad. Bakit mo ako pagkakatiwalaan sa kahit ano ang sabihin mo? 6 na buwan pagkatapos ng text message na iyon sa lobby ng hotel, nag-file ng proteksyon mula sa kanilang mga utang ang gawa mayaman. Ibinenta ng kanilang parent company ito ng paunti-unti. Ang handbag division ay ganap na nahinto. Nawalan ng trabaho si G. Reyes, walang sorpresa doon. Ngunit kung ano ang nangyari, pagkatapos ay mas mahirap subaybayan. Sabi ng ilan, sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa ibang mga fashion company. Walang nag-hire sa kanya. Ang kanyang reputasyon ay napinsala. Kapag tumawag ang mga potensyal na employer para sa mga reference, narinig nila kung paano niya tinatrato ang mga supplier, kung paano niya tinatrato ang sarili niyang team, kung paano niya sinira ang isang 12 milyong pisong partnership dahil hindi niya pinahalagahan ang taong bumuo nito. Huling balita ko, nagtatrabaho siya sa isang maliit, nahihirapang brand na hindi pa naririnig ng sinuman. Kumikita ng maliit na bahagi ng kanyang dating sahod, nakatira sa isang mas maliit na apartment, nagmamaneho ng mas lumang kotse. Hindi ako nagdiwang nang marinig ko ito. Hindi ko naramdaman na nanalo. Nakaramdam lang ako ng pagod. Pagod sa mga taong tulad niya. Pagod sa isang mundo na nagpapahintulot sa mga taong tulad niya na umangat habang ang mga taong tulad ko ay kailangang lumaban para sa mga mumo. Ngunit nakaramdam din ako ng isang bagay na iba. Isang bagay na mas tahimik, ngunit mas malakas. Lunas. Lunas na nakalabas ako. Na nakahanap ako ng mga tao na nagpapahalaga sa aking kaya. Na nakabuo ako ng isang bagay na tunay at mabuti at akin. Isang taon matapos ang lahat ng nangyari, nagbukas ang Aurora Lux ng sarili nilang tindahan sa New York, ang kanilang flagship location. Inimbitahan ako ni Isa sa opening event. Dinala ko si Sofia, nakasuot siya ng bagong damit at mahigpit na hinawakan ang kamay ko habang naglalakad kami sa tindahan. Bawat handbag na nakadisplay ay ginawa gamit ang mga materyales na aking nakalap. Bawat piraso ay kumakatawan sa mga relasyon na aking nabuo. Talaga bang tinulungan mong gawin lahat ito, Mommy? Tanong ni Sofia, nanlalaki ang mga mata. Tinulungan ko pong hanapin ang mga tao na nagpangyari nito, sabi ko. Ang mga manggagawa ng katad sa Argentina, ang mga manghahabi ng seda sa Thailand,
ang mga manggagawa sa buong mundo. Tinulungan ko silang ikonekta sa mga taong nagpapahalaga sa magandang trabaho. Malaking tulong po iyan, sabi niya ng seryoso. Oo naman, sang-ayon ko. At malaki ang bayad ko para dito na nangangahulugang maaari tayong lumabas para kumain ng ice cream pagkatapos nito. Ang mukha niya ay nagliwanag. Talaga? Talaga? Nakita ako ni Isa malapit sa dulo ng event. Masaya akong nakarating ka, sabi niya. Hindi ito iiral kung wala ka. Iiral ito, sabi ko. Siguro sa ibang mga materyales lang. Hindi, sabi ni Isa ng matatag. Hindi ganito. Bumuo ka ng isang bagay na espesyal, Maria. Ang mga supplier na ito ay hindi lang nakikipagtulungan sa atin dahil binabayaran natin sila. Nakikipagtulungan sila sa atin dahil pinagkakatiwalaan kanila. Iyan ay bihira. Iyan ay mahalaga. Huwag mong kalimutan iyan. Nangako akong hindi ko makakalimutan. Nang gabing iyon, natulog si Sofia sa eroplano pauwi. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. Tiningnan ko ang kanyang payapang mukha at naisip ko ang lahat ng nagbago. 1 taon na ang nakalilipas. Nakatayo ako sa isang lobby ng hotel sa Buenos Aires. Nagbabasa ng isang text message na tumawag sa akin na loser. Stranded, natatakot, 40 piso sa wallet ko at walang ideya kung paano umuwi. Ngayon ay may trabaho ako na nagpapahalaga sa akin. Mga supplier sa buong mundo na nirerespeto ako. Sapat na pera para mabigyan si Sofia ng buhay na nararapat sa kanya. At higit sa lahat, ang kaalaman na hindi ko nahahayaang may tratuhin ako ng ganoon muli. Sinira ko ba ang gawa mayaman? Hindi. Si G. Reyes ang gumawa nito nang magpasya siyang wala akong halaga. Noong itinapon niya ang taong bumuo ng isang bagay na mahalaga para sa kanyang kumpanya. Noong pinili niya ang kalupitan kaysa sa sentido komun. Tumanggi lang akong iligtas siya mula sa kanyang sariling mga desisyon. Minsan tinatanong ako kung nakakaramdam ako ng pagkakasala. Kung iniisip ko kung dapat ko bang ginawa ang mga bagay ng iba. Kung dapat ko bang pinirmahan na lang ang kasunduan at nagpatuloy na lang sa buhay ko, ang sagot ay hindi. Hindi ako nakakaramdam ng pagkakasala sa pagpapahalaga sa aking sarili, sa pagtanggi na hayaan ang isang tao na makinabang sa trabaho na hindi nila pinahahalagahan, sa pag-alis sa mga taong tinatrato ako na parang kaya nila akong itapon. May itinuro sa akin si G. Eduardo na mahalaga sa workshop na iyon. Sinabi niya, kapag itinapon ka ng isang tao, huwag kang umakyat pabalik sa kanilang basurahan. Lumakad ka palayo at hayaan silang mapagtanto ang kanilang nawala. Iyan ang ginawa ko. Lumakad ako palayo at bumuo ako ng isang bagay na mas mabuti. Si Sofia ay 8 taong gulang na ngayon. Alam niya ang kwento, hindi lahat. Naitabi ko ang ilang mas mahihirap na bahagi para sa kapag siya ay mas matanda na. Ngunit alam niya na ang kanyang ina ay minsan tinatrato ng masama, na siya ay naiwang malayo sa bahay. Na nakahanap siya ng paraan para gawing mabuti ang isang bagay na kakilakilabot. Matapang ka, Mami, sabi niya sa akin noong 1 linggo. Hindi ako matapang, sabi ko. Pagod lang ako na tratuhin ng masama. Iyon ang ibig sabihin ng tapang, sabi niya nang may kumpiyansa na tanging isang 8 taong gulang lang ang mayroon. Natatakot ngunit ginagawa pa rin ito. Baka tama siya. Baka ang pagpili sa iyong sarili, kapag gusto ka ng lahat na piliin sila, ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin. Patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa Aurora Lux, naglalakbay pa rin para makilala ang mga supplier, bumubuo pa rin ng mga relasyon na mahalaga. Sina G. Eduardo at Lucia ay parang pamilya na ngayon. Tinatawag sila ni Sofia na Grandpa Eduardo at Grandma Lucia, kahit na hindi kami magkadugo. Noong nakaraang buwan, nagretiro si G. Eduardo, ipinasa ang negosyo sa kanyang anak. Sa pagdiriwang ng pagre-retiro, hinila niya ako sa gilid. Alam mo ba kung ano ang pinakamatindi kong ipinagmamalaki? Tanong niya. Ang pagbuo ng isang matagumpay na negosyo? Hula ko. Hindi, sabi niya. Ipinagmamalaki ko na nakilala ko ang iyong halaga nang hindi ito makita ng iyong sariling boss. Ipinagmamalaki ko na binigyan kita ng pagkakataon at ipinagmamalaki ko ang lahat ng iyong naging. Salamat po sa lahat, bulong ko. Pasalamatan mo ang iyong sarili, sabi niya. Ginawa mo ang trabaho, nakuha mo ang tapang, binuksan ko lang ang isang pinto,
Ikaw ang dumaan doon. Kaya, iyan ang kwento ko. Iyan ang nangyari noong iniwan ako ng boss ko na stranded sa abroad at kinansela ang company card ko at tinawag akong loser. Hindi ko nakuha ang tinatawag ng mga tao na tipikal na paghihiganti. Hindi ko sinira ang kanyang sarili. Hindi ko sinabotahe ang anumang bagay. Tumigil lang ako sa pagtulong. Tumigil ako sa pagbuo para sa isang tao na hindi nagpapahalaga sa aking nabuo at hinayaan ko ang kalikasan na gawin ang kanyang trabaho. Minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi pagkasira. Ito ay ang pagtanggi na iligtas ang isang tao mula sa kanyang sarili. Minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang pagpili sa sarili. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay may kahulugan sa iyo, kung ito ay nagpapaalala sa iyo na mahalaga ang iyong trabaho at karapat-dapat ka sa paggalang, kung gayon pakiusap, gawin mo sa akin ang isang pabor. Pindutin ang like button. Mag-iwan ng komento na nagsasabi kung saan ka nakikinig at kung anong bahagi ng kwentong ito ang pinakanakatama sa iyo. At mag-subscribe kung gusto mong makarinig ng higit pang mga kwento tungkol sa mga taong pinili ang kanilang sarili noong gusto silang mawala ng mundo. Ang iyong suporta ay nangangahulugan ng lahat. Salamat sa pagiging narito.